Hello science fans! Pag-usapan natin ang isang misteryo na malamang ay napansin nyo na, pero baka hindi pa kayo nagtatanong tungkol dito. Napapansin nyo ba na pag nag-aalas 6 na, pag October, November, December, January o kaya hanggang February, mas mabilis nang dumilim ang langit? Pero bakit nga ba umiiksi ang mga araw pag pumapasok na ang taglamig dito sa Pilipinas? Alamin natin ang tinatawag na cosmic choreography na dahilan sa phenomenon na ito at kung anong ibig sabihin nito para sa atin dito sa Earth at syempre ang kamanghamanghang science behind this cozy Vermont spell. Pero bago natin i-explore ang mga concepts na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona at ako po ang inyong resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. At napafascinate po ako kung bakit ang mga pangyayari sa outer space ay naaapektuhan ang ating pamumuhay sa ating planeta. Isa rin po akong guro at gustong-gusto ko pong naghahanap ng mga paraan kung paano may inspire ang curiosity ng aking mga estudyante tungkol sa kapaligiran nila, perhaps pati yung kapaligiran sa labas ng ating planeta. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ang mga nerdy at geeky things na tungkol sa STEM kasi na-excite po ako sa kanila. Unahin muna natin ang basic. Bakit nga ba merong araw at merong gabi? Simple lang yan, kasi ang Earth ay nagsispin sa sarili niyang axis. At ang isang buong spin o ikot, boom, 24 hours. What? Pero ang mas interesting dyan, hindi lang basta-basta umiikot ang Earth. Nakatilt din siya o nakatabingi ng about 23.5 degrees. Imagine niyo siya na parang turumpo na medyo tumatabingi habang umiikot siya. Yung pagtabingi na yon, yung tilt na yon, ang susi kung bakit ang mga araw natin ay hindi laging pare-pareho ang haba sa isang buong taon. Tapos, ipasok pa natin ang orbit ng ating planeta habang umiikot ito sa araw. Hindi ito nangyayari sa isang perfect circle. Parang mas oval siya. At pag pinag-combine natin siya sa tilt, voila! Meron na tayong seasons at iba-ibang haba ng araw. At kapag taglamig na, ang Northern Hemisphere kung saan natin makikita ang Pilipinas ay dahan-dahang nagtitilt o tumatabingi palayo sa araw. Para tayong nagsasabing, teka lang araw, ayaw muna namin ng liwanag ngayon. Yung pagtabingi na ito means na ang araw ay mas merong maiksing path across our sky. So, nababawasan ang oras ng daylight. Hindi ibig sabihin ito na lumalayo ang araw Ang ibig sabihin lang, ang pagtama ng liwanag ng araw sa ating planeta ay mas oblique. Kaya nababawasan ang oras at intensity ng daylight. Dito sa Pilipinas, ang daylight ay nagiging 12.5 hours pag September, pero bumababa siya to 11.5 sa December. Hindi naman ganun kalaki ang pagkakaiba, pero mapapansin mo siya kung nagmamadali kang umuwi pagdating sa hapon. Ang pag-iksi ng araw ay nagsisimula sa autumnal equinox na nangyayari kapag September. Ito yung araw na pantay ang oras ng liwanag at dilim. Pag narating na natin ang winter solstice sa December, ang mga araw ay nasa pinakamaiksi na nila. Ang pattern na ito ay mas kapansin-pansin sa mga bansa na malayo sa equator. Pero kahit dito sa Pilipinas, napapansin na rin natin siya kahit technically tayo ay isang tropical na bansa. At alam niyo ba na ang maiiksing araw ay hindi lang nakakagulo sa schedule natin? Pwede rin niyang baguhin ang ating kultura, ang ating mood, at pati na rin ang kalikasan. Kaya iba ang pakiramdam kapag holiday. Hindi lang siya dahil sa mga bibingka o sa mga parol na nagsabit sa kung saan-saan. Mas madalas tayong nagsasama-sama sa bahay dahil mas mabilis dumilim at natutuwang tignan ang mga Christmas lights na sinabit na sa ating mga bahay. Pati mga hayop at halaman nag-a-adjust din. Yung ibang ibon nagmamigrate, yung ibang bulaklak, nag-iiba ang oras o panahon ng kanilang pagbubloom,
At tayong mga tao, siguro mas may tendency tayong mag-binge watch ng mga rom-com at palabas sa TV. Pero on a serious note, ang kabawasan din ng sunlight ay pwedeng maka-impact sa ating energy levels. Napapansin niyo ba na minsan mas nakakatamad o kaya nakakalungkot pag dumadapo na ang panahon na to? Yan ay dahil sa katawan natin na nagre-react sa kabawasan ng exposure sa liwanag. Pero ang good news, ang maiiksing araw ay hindi forever. Pag natapos na ang winter solstice sa late December, unti-unti nang hahaba ang mga araw ulit. Para bang may reset button ang nature. At ito pa ang isang bagay na pwede nating pag-isipan. Ang mga rhythms o patterns ng Earth ay isang reminder kung gaano tayo ka-connected sa ating universe. Yung mga nangyayari millions of kilometers away ay literally binabago ang mga nagaganap sa ating buhay dito sa ating planeta. Ngayon, alam mo na ang dahilan kung bakit parang umiiksi ang araw pag taglamig. Hindi lang siya dahil tinatamad ka dahil holiday. It's science doing its thing. But what about you? Kapag ba mas umiiksi ang araw, do you feel festive? O mas tinatamad ka? Ano-anong ginagawa nyo pag mas maagang kumakagat ang dilim? Let us know your thoughts in the comment section below.